Umagang-umaga ay malakas na agad ang boses si Christine sa kalye na kanyang sisimulang paglalakuan ng puto. "Puto kayo dyan!" Sigaw niya na malakas. Sa bawat sigaw ni Christine ay dala niya ang pangarap ng kanyang pamilya. Lalo pa ay sobrang naghihirap sila talaga ngayon dahil may sakit ang kanyang papa. Gayunpaman, lumalaban pa rin si Christine. "Puto! Sobrang sarap po! Parang pagmamahal na walang katumbas!" Sandali pa ay maraming mga nanay ang lumapit sa kanya. Lihim na nagsaya si Christine dahil iniisip niyang baka hanggang tanghali lang ang paglalako niya. "Mabuti talaga bumalik ka dito. 1 linggo ka rin hindi nakapaglako." Saad ng matandang babae na ang pangalan ay Mercy. "Medyo busy lang po sa bahay." Tugon naman niya. Tumango lang si Mercy hanggang sa natapos na ang mga itong bumili ay muli niyang pinasan ang sisidlan na sobrang bigat. Wala na siya sa masikip na kalye. "Puto!" Sigaw niya na sobrang lakas. Sa puntong yun ay may tumawag sa kanya sa kabilang kalye. Ngunit nangahakbang na sana si Christine ay huli na ang lahat. Hindi na siya makatakas pa sa isang kotseng nasa malapit at babangga ito sa kanya. "Diyos ko!" Sigaw na sobrang lakas. Kahit alam niyang babanggain siya nito ay hindi pa rin siya nakagalaw. Lalo pa ay mabigat talaga ang kanyang pinasan. Namalayan na lamang ni Christine ang sarili na tumalsik sa gilid. Pero sa mas inaalala niya ay ang kanyang panindang puto na nagkalat sa kalye. "Ang mga puto ko!" Nahihirapan siya sabihin yon dahil sumakit ang kanyang paa at likod. Gusto niyang tumayo agad pero ayaw naman niyang tumayo dahil baka mabinat siya. Sa tingin naman niya ay wala siyang malubhang natamong injury. "Buisit na driver!" Giit niya. Pinilit niyang tumayo para pulutin ang mga puto hanggang sa lumabas sa kotse ang isang binata. Napatingin na lamang siya dito, ngunit nakilala ni Christine ang lalaki. "Jugi?" Hindi makapaniwalang sambit ni Christine. Nakaramdam siya ng galit agad sa lalaki. Sa puntong yun ay para bang nawala na ang sakit ng kanyang likuran at paa. Kumuha siya ng puto na nasa malapit. "Lord, sorry." Paghingi niya agad ng kapatawaran sa maaaring gagawin. Na makatayo siya at may 2 puto sa kamay, mabilis niyang nilapitan si Jugi. "Ikaw ang dahilan kung bakit masasayang ang puto ko!" Sigaw niya. Inihagis niya dito ang isang puto. Mabuti naman ay nasapol niya ito sa muka, kaya lihim siyang nagsaya. "Wait woman, magbabayad naman ako ah!" Pagsasalita nito, ngunit mas lalo lang nagalit si Christine sa kanyang mga naalala. Mas lumapit pa siya dito at umiiwas naman si Jugi. Muli niya itong binato ng puto. Nasapol ulit niya ang mukha nito. Kitang-kita niyang namimilipit si Jugi sa sakit. "Alam mo namang masikip ang daan. Bakit hindi mo gawa ng paraan? Tignan mo ang mga puto ko. Ano na lang ang ibabalik ko na kapital?" Pinulot niya ang isang malaking bato. Nagulat pa siya dahil sa daan pa ay may bato. Inihagis niya ito na malakas sa kotse ni Jugi. Bahala siya, magdemanda siya. Hindi lamang niya napigilan ang kanyang galit sa lalaki. Kumalma ka nga, Christine Joy Abelo! Sigaw ni Jugi kapag kuwan. Natigilan naman siya na parang isang bata habang hawak ang isang pang puto na ibabato niya sana. Humigpit ang kanyang pagkahawak sa puto hanggang sa masira niya ito sa kamay. "Paano ako kakalma sa ginawa mo sa akin, Jugi Aparte?" Kinumpleto rin niya ang pangalan nito na kahit matagal na niyang kinalimutan ay naalala niya agad. "May galit ka pa nga sa akin." Tugon naman nito. Nangunot ang noon niya dahil sa sinabi nito. "Ano akala mo? Tatawa ako kasi binangga mo ko at nasira ang mga paninda ko?" Hasik ni Christine. "Dapat kang magbayad." Humarap sa kanya si Jugi na para bang sasaktan siya nito, kaya umatras siya. "Hindi ko naman sinasadya ang pagbangga sa'yo.
Nawalan ng preno ang kotse ko. Mabuti na lang talaga, bumalik ang nabangga na kita. Tsaka, bakit ba naglalako ka ng puto? Natigilan si Christine sa tanong nito, pero punong-puno ng galit ang kanyang katawan. Muli niyang binato ito ng puto. Kumalma ka nga sabi eh. Giit nito. Gusto ko na lang talagang patayin ka eh. Paano ako kakalma ha? Napatampal na lamang na mukha si Jugi. Tinalikuran siya nito. Hoy, wag mo akong talikuran. Bayaran mo ko. Sigaw niya. Doon lang napansin ni Christine na marami na palang chismosa ang nanood sa kanila. Lumapit siya kay Jugi. Dahil nakatalikod ito sa kanya, ay may naisip siyang bayolenteng gagawin. Dahil sa'yo ay nasirang paninda ko! Hiyaw niya. Malakas niyang sinipa ang peta nito, kaya nasubsob si Jugi sa loob ng kotse. Siya naman ay nagpipigil lamang ng kanyang tawa. Babae ka! Sigaw nito. Dali-dali siyang umalis. Bagay sa'yo yan. Umaga pa lang ay sinira mo ng pangarap ko. Agad niyang pinulot ang mga putong, hindi na niya mapakinabangan. Noon lang din nagsing-in sa kanya ang lahat, na sayang ang pagod ng kanyang mama para lutuin ang mga puto. At ngayon, wala siyang mapapala. Pwisit talagang lalaking yun. Giit niya. Nagpuna si Christine ng masaganang luha. Naramdaman naman niya na nakatayo si Jugi sa kanyang likuran. I said I am sorry. Hindi ko nga sinadya ang pagbangga sa iyo. Kunin mo tong bayad ko. It serves everything. Paliwanag dito, pero hindi man lang lumingo si Christine. Nagpatuloy lang siya sa pagpulot ng mga puto. Sumunod naman si Jugi. Pinulot din nito ang isang puto na punong-puno ng dumi. Here, I will pay you 100,000 pesos. Sambit nito bigla. Mahinto siya. Napaisip siyang malaki naman ang pera na yun. Pero ma-pride si Christine. Tumayo siya at hinarap ito. Hindi mo ako mabibili sa pera mo. Hasik niyang nakapamewang pa. Napahawak na lamang si Jugi sa noo nito. Kahit kailan, ay hindi ka pa rin nagbago. Matigas pa rin ang ulo mo. Para din naman to sa nagawa ko. Hindi ito bayad lang. Bayad ito sa lahat ng kasalanan ko ngayong araw. Napatingin siya sa isang bugkos ng pera. Napakagat siya ng labi. Akin na nga yan. Hindi porke kinuha ko to ay pumayag na ako. Mabilis siyang hinablot ang pera. Bago siya makatalikod ay alam niyang nakita niya ang pangisi ni Jugi. Muli niyang pinasan ang mga puto. Mabilis din niyang iniwan si Jugi. Ngunit bago siya tuluyan nakalayo kay Jugi, ay huminto siya at nagsalita. Idedemanda pa rin kita! Sigaw niya. Kahit isang araw na ang nakalipas ay hindi makapaniwala si Jugi sa kanyang naranasan. Nasa kanyang opisina siya ngayon habang nasa kanyang harapan ng isang napakagandang litrato nilang dalawa ni Christine noon. Biglang may kumatok sa pintuan. Pasok! Sigaw niya. Agad naman itong pumasok. Boss, nahanap ko na po ang mga pinahanap niyo sa akin. Natawa na lamang si Jugi dahil mas naunahan pa niya ang kanyang private investigator. Ayos na, Dimitri. Nakita ko na siya. Pero hindi ko alam kung saan ang eksakto niyang tinitirhan. Kaya kailangan ko pa rin ang mga impormasyon mo. Paliwanag niya. Umupo muna si Dimitri sa upuan. Inilatag dito ang isang envelope. Here, nandyan na ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kanya. Anything you want me to do? Tanong nito. Sa ngayon ay wala pa. Tatawagan na lamang kita. Paliwanag niya. Sige boss, alis na ako. Tinanguan lamang niya ito. Siya naman ay agad na binuksan ng envelope na matagal na niyang gustong malaman. Ang tagal ko na ang pinahanap kang babae ka. Sa wakas ay nahanap na rin kita. Damang-damay niya ang kasiyahan sa kanyang puso. Binasa na niya ang lahat ng impormasyon.
Sandali pa ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hello, Mom? Nagtataka siya kung bakit ito tumawag. Nahanap mo na ba si Christine? Tanong nitong may kasiyahan sa boses. Napangiti si Jugi. Mom, masaya akong sabihin sa'yo na nahanap ko na nga po siya. Narinig niya ang pagsigaw ng kanyang mama sa kabilang linya. Kailan mo ba siya dadalhin dito? Natigilan siya dahil hindi niya akalain na mailap ngayon si Christine sa kanya. Naalala pa niya ang naging kasalanan niya noon. Tumikim muna si Jugi. Malapit ko na siyang dalhin. Kaunting tiis pa. Nagpapakipot pa kasi ang babaeng yun. Lihim siyang natawa sa sinabing yun. Basta ha, before my birthday ay dapat mong maipakita sa akin si Christine. Napakamot na laman ng batok si Jugi dahil sa kanya nasaksihan. Kahapon ay parang hindi niya kayang iharap sa kanya ang babaeng iyon. Oo na, sana nga. Sabi niya, nang matapos ang kanilang usapan ay natitig na lamang siya sa litrato ni Christine sa hawak na dokumento. Hindi ko akalain na ang laki ng impact mo sa buhay ng mama ko, Christine. Ibang-iba ka talaga sa mga babaeng minahal ko. Sambit na lamang niya. Ipapangako kong isa sa mga araw na ito ay makukuha ko na ang loob mo. Binasa pa niya ang mga impormasyon. Panay ang tingin ni Christine sa bawat kalye na kanyang pinaglalakuan dahil ayaw na naman niyang mabangga ng kotse. Hindi pa nga niya nakalimutan ang tagpo nilang yun ni Jugi. Puto kayo dyan! Sobrang sarap nito! Sigaw niya. Huminto na muna si Christine dahil mula sa kanyang likuran ay parang may sumusunod sa kanya. Binalingan niya ito. Wala naman siyang naaninag. Pero nangamba na siya dahil baka hindi naman siya mabangga, kundi masaksak naman siya. Puto! Kasing sarap ng umaga kahit mausok ang ating atmosfera! Sigaw niya ulit. Hindi pa man siya nakakalayo ay may tumawag na agad sa kanyang isang malaking babae. Lumapit ito sa kanya at bumili. Bumaling din ang kanyang tingin sa bawat sulok kasi talagang may sumusunod sa kanya. Ate, may nakita ka bang sumusunod sa akin? Tanong niya dito. Lumingon din naman ito sa dinalaanan niya. Wala naman. Tumango na lamang siya. Baka praning lamang siya. Ngunit may naisip si Christine. Puto! Sigaw niya ulit. Pumasok si Christine sa masikip na kalye, pero nagtago siya sa malaking mga basurahan. Ilang sandali pa ay bigla niya nakita si Jugi na parang hinahanap siya. Nasa harapan niya ito at hindi siya nito nakita. Tama nga ako. Giit niya sa kanyang sarili. Hinanda ni Christine ang kanyang sarili. Ah! Sigaw niya. Inatake niya si Jugi. Mabilis siyang sinuntok-suntok ang likuran nito. Kinarati pa si Jugi. Hindi ito lumaban para protektahan ang sarili. Woman! Stop that shit! Sigaw nito sa kanya. Halos isang oras akong kinakabahan dahil may sumusunod sa akin. Hasik niya. Sinipa niya si Jugi at umiilag naman ito sa kanya. Natawa na lamang ng lihim si Christine dahil para itong bata na binuli. Pwede bang kumalma ka muna? Hasik nitong tanong. Todo pa rin ito ilag sa kanya. Hindi ako papayag na basta-basta ka na lamang susulpot. Umalis ka at tantanan mo ko. Sigaw niya dito. Muli niya sinipa ang paa nito. Christine, may sasabihin ako sa iyo. Kumalma ka nga. Sigaw nito sa kanya. Sandali pa ay mabilis itong nahawakan ng kanyang dalawang kamay. Doon lang niya na-realize na mas malakas pala ito kaysa sa kanya. Bitawan mo ko kung ayaw mo sumigaw ako dito na sinasaktan at pinagdanasaan mo ko. Hasik niya, ngulit hindi ito natinag. I said I have things to tell you. Magaspang ang boses ito. Naipikit na lamang niya ang kanyang mga mata dahil malapit na talaga ang mukha nito. Naamoy din ni Christine ang pabango nito na noon ay kinababaliwan niya.
Ano bang nasa utak ng lalaking to ngayon? Tanong niya sa kanyang sarili. Bitiwan mo ko! Sinipa niya si Jugi sa paa pero hindi ito natinag hanggang sa namalay na lamang niya ang kanyang sarili na naka-corner sa isang magaspang na pader. Hindi kita bibitiwan kung hindi ka kakalma. At tahalikan din kita. Pagbabanta nito sa kanya, natigilan naman si Christine dahil ayaw niya mangyari iyon. Kumalma siya. Ano ba kasi ang kailangan mo? Tanong niya ditong pinagpag ang sariling suot dahil alam niyang dudumihan ito. Hindi tayo dito mag-uusap. Sagot naman ni Jugi. Hoy! Dinuro niya ito. Wag mo ko maganyan-ganyan. May trabaho ako at ayaw kong sayangin ng oras. Maglalako pa ako ng puto. Napakamot ng batok si Jugi. Ako na ang bibili niyan. Ilan bang nagastos mo? Tanong nito sa boses na mahinahon. Ngunit niyayabang si Christine. Ang yabang mo naman? Porket ang yaman mo na ngayon? Hasik niya. Patalikuran niya sana si Jugi ay mabilis itong hinawakan ang kanyang braso. I am not playing with you right now, Christine. Nagulat siya sa pag-aiba nito ng boses. Natigilan naman si Christine. Umirap siya. 5,000 ang nagastos ko sa lahat ng ito. Tugon niya. Agad namang kumuha ng pera si Jugi sa bulsa nito. I will make it 10,000. Kasi dinestorbo pa kita. Talaga bang magsasayang lamang siya ng pera para sa oras sa ganito? Gaano ka ba kayaman? At ganoon din ba kakayabang? Tanong niya. Kinatitigan lamang siya nito. Pagkatapos ay bumaling ang paningin nito sa isang sisidlan niyang sobrang laki. Here, kunin mo na ang pera. Dahil kinuha nito ang kanyang kamay, ay mabilis na inilatag ang pera ay hindi naman niya kailangan magpakipot pa. Kung tutuusin ay malaking bagay na rin ang ginagawa nito sa kanya. Sana nagbigay na lang ito na maraming pera sa akin. Biro niya sa kanya sarili. Hindi naman kasi siya sobrang mukhang pera. Medyo lang. Anong gagawin mo? Tanong niya nang nilapitan ni Jugi ang mga binili nitong puto. Ako na ang bahalang magbuhat nito. Paliwanag nito. Napamewang si Christine. Napangiti siya na makitang nahihirapan itong buhatin ang malaking sisidlan. Diyos! Easy lang sa akin ang ganyang kabigat. Kalalaki mong tao hay. Hindi mo mabuhat na maayos? Natatawa niya sabi. Tumingin sa kanya si Jugi na parang manghihingi ng tulong. Hindi man niya aminin ay nag-enjoy siyang tignan ito. Hindi ka talaga sanay sa ganyang mga gawain. Asik pa niya sabay tawa ng malakas. Nagpumilit pa rin si Jugi habang sa wakas ay nabuhat na nito yon. See? Kaya kong gawin ang ginagawa mo. Pagyayabang nito. Alam naman nating dalawa na nahihirapan ka na dyan. O siya, buhatin mo na lang yan. Saan bang punta natin? Tanong ni Christine. Gusto na rin naman niyang matapos na ang lahat. Sa dating tagpuan natin. Saad nito? Natigilan si Christine. Kailangan pa bang doon? Ang layo nun. At saka, matagal na yon. Ayaw ko na rin bumalik doon. Dahil ba tapos na tayo? Mas lalo lang natigilan si Christine. Gusto na naman niya itong sipain. Wala akong hard feelings noong nag-break up tayo, Jugi. Ikaw din naman ang may kasalanan ng lahat. Sigaw niya dito. Hindi siya pinansin ni Jugi dahil siguro ay nabibigatan na ito sa binubuhat. Tahimik lang din siyang sumunod dito. Nang marating na nila kung saan nakaparking ang kotse nito, ay tsaka lang ito nagsalita. Grabe naman pala kabigat ang inilalako mo. Halos puno na ng pawis ang buong katawan ni Jugi, ngunit pinigilan ni Christine ang kanyang sariling mapakagat ng labi.
Bakit ang hot pa rin niyang tignan kahit nagpapawis na? Kapag naman ako ay parang basang sisiw na maraming pinagdaanan. Giit niya sa kanyang sarili. Kaya sana isipin mong wag na akong kulitin pa. Asik niya dito. Ngunit ngumiti lang ito sa kanya. Pinagbuksan siya nito ng pinto. Pasok ka na. Nagtataka ako kung bakit sobrang bait mo ngayon, Jugi. Sa pagkakilala ko sa iyo, ay hindi ka naman ganyan noon. Marami nang nagbago sa buhay, Christine. At isa na ito ngayon. Tinuro pa ni Jugi ang puso nito. Ang corny mo. Pero na-in-love ka naman noon dahil sa kakornihan ko. Sambit niya. Hanggang sa muli niyang hinampas ang malakas ng braso nito. Napaigik naman ito. Aray! Masakit pa yan kaysa kakapasan ko lang sa mga paninda mo. Reklamo nito. Umirap na lamang si Christine. Mabilis siyang pumasok sa loob. Nang makapasok din si Jugi, ay agad itong nagsalita. Ang dami nang nagbago sa iyo, Christine. Totoong sabi nito. Pinaandar na rin nito ang kotse. Wala kang pakialam. Gaano ba kaimportanteng sasabihin mo sa akin? At pwede ka naman sigurong humanap ng ibang bibisitin. Singhal ni Christine. Sa totoo lang, isa na sa nagbago ay ang naramdaman niya sa lalaking ito. Galit at pagkainis lamang ang kanyang naramdaman. Kahit pa matagal na niya itong pinapatawad. Sobrang importante. Tugon ni Jugi. And about us. Napasinghal si Christine. Anong about us? Matagal na yun, Jugi. Wala na. Period. Wala na tayong pag-uusapan pa tungkol doon. May sasabihin pa sana siya ay biglang hinawakan ni Jugi ang kanyang kamay. Naalala niya bigla ang parati nitong ginagawa sa kanyang kamay. Bitawan mo nga ako. Reklamo na naman niya. Naging tahimik na ulit si Jugi habang bumabiyahe sila. Ang iniisip naman ni Christine ay kung ano ang sasabihin nito sa kanya. Alam ko na sobrang laki ng kasalanan ko sa iyo, Christine. Pero alam mo ba na matagal na kitang pinahanap kasi gusto kong humingi ng kapatawaran at bumawi ako sa iyo? Pagsasalita nito. Napatitig na lamang si Christine sa mga bahay na kanilang nadadaanan. Alam ko yun. Sobrang bilis ng panahon. Ngayon, naiinis ulit ako kasi ginugulo mo na naman ang buhay ko. Ayaw ko ng ganoon, Jugi. Kaya pagkatapos sa sasabihin mo sa akin, ay hindi ka na magpapakita sa akin. Naramdaman niyang tumitig saglit sa kanya si Jugi. Hanggang doon na lamang ang lahat, Jugi. Matagal naman na kitang pinatawad. At ayaw ko rin naman na may utang na loob ang isang tao sa akin. Kaya hindi mo kailangang bumawi. Paliwanag niya. Doon lang na-realize si Christine na naging seryoso na pala ang kanilang usapan. Kanina lang ay nagbabangayan lang silang dalawa. But I want to win you back, Christine. Ang totoo niyan ay mahal pa kita. Paliwanag naman ito. Natigilan si Christine. Ayaw niya ang ganitong usapan. Tumahimik ka na lang, Jugi. Hindi na rin nagsalita pa si Jugi. Nang ilang sandali pa ang lumipas, ay narating na nilang dalawa ang tinatawag nilang dating tagpuan. Naalala mo pa ba noon? Tanong ni Jugi nang maipark na nito ang kotse. Wala. Maikling sabi niya. Kahit ang totoo ay naalala niya ang lahat. Ikaw ba? Parati ka nalang galit. Kiit nito. Inirapan na lamang niya ito. Sige na, sabihin mo ang lahat. Sinayang mo lang ang oras ko. Reklamo niya. Pero hindi nagsalita si Jugi agad. Kinatitigan pa siya nito. Nailang siya. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Nagmumukha ka lang manyakis. Reklamo niya ulit. Pero nagpipigil lang din siya ng tawa. Dahil yun naman kasi ang parating niya sinasabi kapag tinititigan siya ni Jugi noon.
Kakainis naman ng lalaking to. Saad niya sa sarili. My mom is dying. Sambit nito kapag nanlaki ang mga mata ni Christine. Ano? Si Tita Julian? Hindi niya kayang tanggapin yon. Ang isang babae na noon sila pa ni Jugi ay talagang naging best friend niya. Hindi siya nito tinuring na parang iba. Tinuring siya nitong parang sariling anak. She has a breast cancer. 1 taon na lang ang natitira niyang buhay. Paliwanag nito. Napatitig na lamang si Christine sa dagat na sobrang tahimik. I'm so sorry. Hindi ko akalain na mararanasan ni tita yon. Wala may gusto sa kanyang sakit. Pero alam mo ba, sobrang saya pa rin ni mama ngayon. Pero kahit ang dami naming pera, ay walang magawa. Ginawa na namin ang lahat. Pumunta sa ibang bansa para magamot si mama. Pero wala talaga. Tinignan ni Christine si Jugi. Ito ang muling kita niyang umiyak ito. Sa puntong yon na hindi niya kayang gawin ang nasa isip niya. Hindi mo ba ako i-comfort? Tanong nito sa kanya. Binatukan niya agad ito. Sa lahat-lahat, ayan pa talagang iniisip mo? Naiinis siyang sambit. Hindi Depensa naman ito. Hanggang sa ilang saglit ay biglang tumahimik silang dalawa. Pareha silang kinatitigan ang dagat. Naalala niya ang parati nilang ginagawa. Saglit lang din ay tumikim si Jugi. Gusto kong makita ni mama. Gusto niya makita kanya ulit bago siya mawala sa mundo. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko dyan. Totoong sabi niya. Just this once, Christine. Kahit ang mama ko lang. Pagmamakaawa nito, hindi niya tinignan si Jugi dahil ayaw niya makita ang expression sa mukha nito. Gagawin ko ang lahat, Christine. Basta magpakita ka lang sa aking mama. Sa birthday niya. Okay, sige. Gagawin ko yan. Pero may isang kondisyon ako. Naalala na naman ni Christine ang kanyang problema. Alam niyang magmumukha siyang pera. Pero gagawin niya ito alang-alang sa kanyang tatay. You will pay our debt. At ikaw ang bahala sa gagastusin sa operasyon ng papa ko. Saad ni Christine. Naipikit na lamang niya ang kanyang mga mata dahil ayaw niya mangyari iyon. Ngunit saglit pa ang lumipas ay naramdaman niya ang kamay ni Jugi. Humaplos ito sa kanyang palad kagaya ng dati. Hindi ka na mamomroblema sa utang at gastusin ng pamilya niyo, Christine. Nabayaran ko na yan. Paliwanag dito. Yun din ang naging dahilan para mapalingon siya dito. Paano mo ginawa yun? Ngumiti ng nakakaloko si Jugi. I have money and connections. Yun din ang dahilan para mabatukan niya ito ulit. Kahit kailan talaga, ay puro pera na lang ang pinapatakbo mo. Ganyan naman kasi kaming mayayaman. Pagmamayabang nito. Naisip ni Christine na nalutas naman na ni Jugi ang kanyang problema, ay gagawin niya din ang gusto nito. Huwag mong isipin na isa ako mukhang pera. Malaki lang ang binagsak ng pamilya namin ngayon, Jugi. Hindi ako responsable noon. Alam mo yun. Kaya kami naghihirap dahil sa mali naming desisyon sa buhay. Paliwanag niya. Kusang bumitiw si Jugi sa pagkahawak ng kanyang kamay na akala niya ay noon pa nito ginawa. Tungkol pala doon. Hindi ako makapaniwala na ang isang matayog at maraming kumpanya na pamilya ay bigla na lamang bumagsak ng ganoon na lamang. Napasinghap si Christine nang maalala niya ang mga pangyayari noong 5 taon na ang nakalipas. At dinagdagan mo pa ang problema ko noon, Jugi. Giit niya. And I am very sorry for doing those things, Christine. Kaya ito ako. Oh, babawi ako. Paliwanag nito. Tinignan niya ito ng matulis. Hindi mo na nga yung gagawin. Pero ngumiti lamang si Jugi. Sa ayaw mo man o sa gusto? Mabilis sa tumayo si Christine. Inatake niya ito na sipa.
kaya napaatray na naman si Jugi. Bugbog sarado na talaga ako sa'yo. Halikan kita dyan eh. Dahil aakmang tatayo si Jugi, ay mabilis siyang tumakbo papunta sa dagat. Hahalikan kita, Christine! Sigaw nito habang natatawa. Lumangoy na lumangoy si Christine palayo kay Jugi na panay lamang ang tawa. Hindi makapaniwala si Christine na ang matagal na niyang ex ay ganito pa rin ang kanilang samahan. Akala niya kapag nakita niya ito ay hindi ganito ang pakikitungo sa kanya. Gayunpaman ay hindi niya nakakalimutan ang lahat. Sana hindi na lang kami naghiwalay noon. Ang bilis ng paglipas sa mga araw. Ito na rin ang araw na selebrasyon ng birthday ni Tita Julian. Ang ganda naman ng anak namin! Masayang sabi ng kanyang mama. Nakaharap siya sa malaki nilang salamin. Ma, naalala niyo ba si Tita Julian noon? Tanong niya ng diretso dito. Lumapit sa kanya ang kanyang ina. Of course! Bakit ba? Pupunta ako sa kanila ngayon. Ang daming naganap sa buhay ko. Birthday kasi ni Tita. Paliwanag niya. Nanlaki naman ang mga mata nito. Wait, nagkabalikan kayo ni Jugi? Napasinghap si Christine. Ma, hindi na yung mangyayari. Kapalit ang lahat ng ginawa niya sa utang at sa lahat ng gastos kay Papa ay tungkol pa rin doon ang lahat. May cancer kasi si Tita Julian. At bago daw ito mawala sa mundo, ay gusto niya ako makita. Kaya ito, nag-aayos ako. Paliwanag niya. Hindi naman makapaniwala ang kanyang ina. Oh God, ang bata pa ni Julian para mawala sa mundo. Bigla siyang niinis sa sinabi ng kanyang ina dahil sobrang overacting ito. Man naman, 65 na si Tita Julian. Anong masyadong bata doon? At saka, lahat naman tayo napupunta sa kamatayan. Saglit pa ay kinurot nito ang kanyang tagiliran. Aray naman! Naawa lang kasi ako sa kanya, Christine. Depensa naman ito. Ngumisi naman siya. Ganoon din naman ako Umalis na lang ang kanyang ina. Sandali pa ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Jugi, sambit niya. Agad niya sinagot ito. Papunta na ako dyan. Maghihintay ako, Este, si Mama. Sagot nito. Agad na lamang niyang pinatay ang tawag pero hindi nawala sa kanyang labi ang ngiti. Nang matapos din ay nagpahatid na siya ng kanyang kapatid na ngayon ay tricycle driver na. Mag-ingat ka ate. Kapag sinaktan ka ni Jugi, ako na ang re-resback. Kantiyaw nito. Agad niya itong binatukan. Umalis ka na nga lang. Mag-iingat ka. Ngayon ay kitang-kita na niya ang malaking bahay ng mama ni Jugi. Ilang saglit pa ay sinalubong siya ni Jugi. Ang ganda mo. Komplimento nito. Aba, matagal na ako maganda. Walang kupas. Biro niya. Wala ring kupas ang yabang mo. Giit naman ni Jugi na siyang dahilan para irapan niya ito. Nasaan pala si Tita? Tanong niya. Lumakad na si Jugi, kaya sumunod siya dito. Nasa loob na siya. Alam mo bang, excited na siyang makita ka? Hindi ko alam. Sarkastiko niya sabi. Natawa na lamang siya na mahina. Nang nasa loob na sila ng bahay, ay madami palang bisita ang ina ni Jugi. Hinahanap na rin niya ang babaeng matagal na niyang gustong makita. Christine? Sambit ng isang babae na nasa kanyang likuran. Agad siyang lumingon. Tita Julian! Masayang sambit niya. Walang hinintay na segundo si Christine. Niyakap na niya agad ito. I miss you so much, darling. Ang paborito kong girlfriend ni Jugi. Paliwanag nito. Nagyakapan silang dalawa. Ang dami yatang kwento sa akin, tita. Of course. Nakalimutan ko na nga ang iba Natatawa nitong sabi. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Gosh,
Hindi ako makapaniwala na muli tayo magkita. Saglit pa ay hinila siya nito patungo sa second floor. Alam niyang marami silang pag-uusapan. Sa lahat ng bisita ay ikaw lang talaga ang gusto kong makita, darling. Paliwanag nito. Malapad ang kanyang ngiti. Para naman ako isang VIP niya. Sandali pa ay may lumapit sa kanilang dalawang waiter na may dalang maraming pagkain. Let's enjoy this night. Yes! Masayang sambit ni Christine. Kahit naninibago si Christine ay hindi pa rin naman naninibago ang pakikitungo nito sa kanya. Sa ilang oras sa dumaan ay marami na silang napag-usapan. Christine, alam mo, may gusto pa sana akong pabor eh. Saan niya? Naging seryoso ang kanilang usapan. Ano naman yun? Tungkol ito kay Chugi. Panimula nito. Tumango naman si Christine. Wala siyang ideya kung saan papatungo ang usapan nilang ito. Hinawakan nito na maigpit ang kanyang kamay. Christine, alam ko na sobrang-sobra na ito. Pero kapag nawala ako dito sa mundo, ay gusto kong mag-asawa kayo ni Chugi. Huwag mong hayaan na mapunta siya sa ibang babae. Ikaw lang ang gusto kong maging asawa niya. Kung ayaw mo, ay mumultuhin kita araw-araw. Paliwanag nito. Bigla siyang na-tense dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot. Tita, gagawin ko. Ipapangako ko sa iyo ang bagay na yun. Sagot niya. Sana lang ay wag mo sabihin kay Chugi. Kasi wala naman siyang balak na gawin talaga yun. Thank you, darling. Sobrang saya ko ngayon. This is the very best gift na natanggap ko. Masaya nitong sabi. Wala naman siyang magawa kundi ang magpanggap. Pero napaisip si Christine. Handa ba siyang maging totoo yun kung sakali? I am happy too, tita. Simple rin siyang ngumiti dito. Ilang oras pa ang lumipas ay talagang nag-enjoy siya. Umuwi siya sa kanilang bahay na may dalang maraming pagkain at isa na rin doon ang pabor ng kanyang tita Julian. Maagang nagising si Christine dahil sa maglalako na naman siya ng kanyang mga puto. Ate, may bisita ka! Sigaw ni Kurt mula sa labas ng kanyang kwarto. Nagmamadali siyang nagbihis, ngunit napahinto rin dahil wala naman siyang inaasahan na bisita. Sino naman kaya yun? Tanong niya sa kanyang sarili. Na makalabas na siya ng kanyang kwarto, ay natigilan siya na makita niya si Chugi. Bihis sa bihis ito ng pag-corporate. Bakit ka nandito? Nagtataka niyang tanong. Ngumisi si Chugi. Wala bang good morning muna? Binaliwala niya yun. Ano naman ba ang ginagawa mo dito? Tanong niya ulit. Gusto kong tumulong sa'yo sa paglalako ng puto. Paliwanag dito. Mas lalo siyang hindi makapaniwala. Ano ba ang pumasok sa kokote mo, ha? Hindi. Umalis ka na lang. Sayang naman ang ayos ko ngayon. Kung papaalisin mo lang ako. Malakas na natawa si Christine. Kitang-kita niya ang kabuuan nito. Naka-corporate attire. Maglalako ka ng puto? Nang ganyan ng ayos? Natatawa pa rin yung tanong. May mali ba? Tignan na lamang natin. Napaisip din si Christine. Mapadali naman ang kanyang paglalako kung papayag siya. Kung hindi naman niya ito papayagan, ay susunod lang ito sa kanya. Makulit ito dahil sa ganoong klaseng lalaki, si Chugi. O siya, papayag na ako. Walang sisihan kung ano man ang mangyayari sa'yo, ha? Bago pa niya ito tinalikuran ay kitang-kita niya ang kasiyahan nito sa muka. Hindi ko ginawa ang bagay na ito para sa akin. Para ito kay Tita Julian. Muli na naman niyang naalala ang pabor nito. Ma, bakit niyo ba hinayaang makapasok yan dito? Nasa kusina siya ngayon dahil naghahanda na ang kanyang mama
sa ilalako niyang puto. Tingnan mo ang nasa lamesa at sa ref. Tingin mo makakatanggi pa kami? Para itong suhol. Pero hindi naman pwedeng tanggihan. Paliwanag nito. Naintindihan naman niya ito. Hindi ako makapaniwala na isa sa mga araw na ito ay may isang buwisit na bigla na lang susulpot at ngayon ay sasama sa paglalako ng puto. Kaya nainis na lamang siya. Nang matapos din ang kanyang mama, ay agad niyang ibinigay kay Jugi ang isa pang sisidlan. Ito kapag nagkaproblema sa paninda ko, babayaran mo yan. At saka kapag naibenta mo naman yan, ay bibigyan kita ng komisyon. Paliwanag niya. Hindi na ito umangal sa kanya. Nagsimula na silang maglako. Puto! Sigaw ni Jugi na sobrang malakas. Gusto niyang sumigaw, pero tama lang na sinamahan siya nito. Hindi siya napapagod sa kakasigaw. Masarap ang puto! Kasing sarap ko! Muling sigaw nito. Ang yabang naman? Reklamo niya. Ngunit nagulat si Christine na maraming lumapit na mga babae sa kanila. Ang iba pa ay nakipag-picture kay Jugi. Ang gwapo naman ng manlalako! Komplimento ng isang babaeng panay ang tingin sa mukha ni Jugi. Siya naman ay parang hindi nag-e-exist sa mundo. Wala naman siyang sama ng loob dahil siya din naman ang makinabang sa nabibili. Iba talaga kapag sikat at sobrang gwapo. Ayaw niya sabihin yun sa sarili. Bili na kayo na madami. Sobrang sarap ng mga puto na yan. Ako mismo ang nagluto. Masayang sambit nito. Hinayaan niya kung ano man ang sasabihin nito, bagkus nag-enjoy lamang siya. Marami pang mga babae ang lumapit. Kung hindi naman gwapo ang nagbenta, baka hindi dumugin. Gusto niya itong isa boses. Nang tumingin sa kanya si Jugi, ay kumindat ito sa kanya, naging dahilan para ngumiwi siya. Malapit na maubos. Pagmamayabang nito sa kanya. Ngumiti si Christine. Nang wala nang bumili, ay muli silang naglako. Wala man lang lumapit sa akin. Reklamo ni Christine. Gwapo kasi ako. Sambit nito. Sisipain na sana niya ito, pero umiwas agad si Jugi. Siya naman ay muling sumigaw para may bumili na sa kanya. Puto kayo dyan! Sigaw niya ulit. Masarap na puto! Sigaw din ni Jugi. Nagtingin na sila sa isa't isa hanggang sa natapos sila ang paninda na sobrang worth it ang lahat. Nakauwi sila sa bahay na walang tirang puto. Hindi kagaya kapag siya ang nagtitinda. Salamat pala kasi nag-abala ka pang tumulong sa akin. Pasasalamat niya. Tumabi siya dito. Binigyan din niya si Jugi ng juice at isang puto. Ayos lang. Bukas din ay sasama ako sa iyo. Tumawa ng mahina si Christine nang maalala niya ang mga pangyayari kanina. Akalain niyang magagawa nilang dalawa ang maglako ng puto. O siya, aalis ako. Paalam ni Jugi nang matapos na silang kumain. Inihatid niya ito sa labas ng bahay. Aasahan kita bukas, Jugi. Lumingon ito sa kanya tsaka kumindat. Kasi mamimiss mo rin ako agad? Napasinghap na lamang si Christine. Tinulak na niya ito palabas ng kanilang gate. Kahit kailan talaga, giit niya. Pumasok na sa kotse si Jugi. Siya naman ay hinintay na makaalis sa ito ng tuluyan. Kinabukasan ay talagang dumating ulit si Jugi para tulungan siya. Ready na ba ang mga puto? Tanong nito habang nakangiti. Tumango si Jugi. Iba na naman ang suot nito, pero formal pa rin itong tignan. Siya ay para lamang personal assistant nito. Nag-enjoy ka talaga, ano? Tanong niya. Ikaw naman kasi ang pakay ko. Diretsong sabi nito. Hindi na niya ito pinansin. Tara na nga. Muli nilang inilako ang mga puto.
Katulad kahapon ay marami talagang bumibili kay Jugi. Mag-business na lang kaya ako ng puto. Sambit nito nang nasa isang karinderya na sila. Sinamaan niya ito ng tingin. At aagawan mo pa ako ng business ha? Kaya ba tinutulungan mo ko? Natawa si Jugi sa kanya sinabi. Mabenta kasi kapag ako ang nagbenta. Ang saya pala nito. Hindi na rin niya napigilan ang ngumiti. Kahit simple lamang ang kanyang hanap buhay, ay masaya naman si Christine. Huwag mo lang talaga subukan. Saad pa niyang may pagbabanta. Muling tumawa si Jugi. Ang sweet na naman ni Sir Jugi sa kanyang personal assistant. Narinig nilang parehas yon sa kabilang table. Bigla siya niinis kaya napalingon siya sa mga ito. Mga babaeng chismosa na putok ang make-up. Tatayo na sana siya ay pinigilan siya ni Jugi. Kayo! Sigaw nito at tinuro ang tatlong babae. Lumingon naman ang mga ito kay Jugi na natatakot. Hindi ko siya personal assistant. Girlfriend ko siya. Mas nainis lang siya sa sinabi nito kaya sinipa niya ang mga paa nito sa ilalim ng lamesa. Sumobra ka naman yata. Giit niyang natatawa. Pero kumindat lamang ito sa kanya. Pero malay ba ng kanyang puso, mas gusto niyang ganito na lamang ang bawat araw na kasama niya ito. At least pinagtanggol kita. Reklamo nito. O siya, salamat po. Sagot niya. Muli niyang tinignan ng tatlong babae. Dahil nakatingin ang mga ito sa kanya, ay pinagtaasan niya ito ng kilay at inilapan. Ang maldita mo talaga, no? Suway nito sa kanya. Che! Nang matapos silang kumain ay muli nilang nilako ang natitirang mga puto. Malapit na sila sa park ay napahinto si Jugi. May problema ba? Tanong niyang nagtataka. Lumingon pa ito sa kanya. Bumalik na tayo. Pero hindi pa nabentang lahat. Reklamo niya. Ngunit mabilis sa bumalik si Jugi sa kanilang dinanaanan. Hindi niya alam kung ano naman ang pumasok sa kokote nito. Jugi! Sigaw na isang babae mula sa kanyang likuran. Mabilis siyang tumingin. Nang matignan niya ang babae, ay sobrang ganda nito. Pero hindi niya alam kung bakit kilala nito si Jugi. Jugi! Alam kong ikaw yan! Tawag pa nito. Inilagay ni Jugi ang sisidlan ng puto sa semento. Unti-unti na itong lumingon sa kanya. Judy. Walang gana ang boses si Jugi. Siya naman ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Why are you with this poor girl? Tanong nito kay Jugi. Biglang umuspong ang kanyang galit para sa babae. Sinanyasan siya ni Jugi na hindi na pumatol. Umalis ka na, Judy. Huwag mo kaming guluhin dito. Magaspang ang boses nito, pero nagpipigil si Christine. Gusto na niya sampalin ang babaeng ito. Tumingin ito sa kanya. I can't believe you are selling puto with this poor woman. Singhal nito. Mabilis ang kanyang pag-atake kay Judy. Sinampal niya ito sa muka. Huwag na huwag mong mamaliitin ang hanap buhay ko. Galit niya sabi dito. Hindi na niya hinintay pang magsalita ito. Iniwan niya si Jugi habang ang kanyang paghakbang ay sobrang mabilis. Christine, wait! Tawag pa ni Jugi. Pero hindi niya ito pinakinggan. Naramdaman ngayon ni Christine ang galit at selos. Ikaw naman, Judy. Umalis ka dito. Hindi kita kailangan. Sigaw ni Jugi. Mabilis na lamang siya sumakay ng tricycle. Gusto niyang sampalin si Jugi at iuntog naman sa pader ang mukha ng babaeng iyon. Sino ba ang babaeng iyon? Nasa loob ng opisina si Jugi at nag-iisip siya ng maaari niyang gawin para makabawi kay Christine. May maganda ka ba bang naiisip? Tanong ni Jugi sa kanyang kaibigan na si Patrick. Magpanggap ka na lang kayang na aksidente. Kahit kailan talaga,
ay wala kang magandang naiisip. Naiinis niyang sambit. Natawa na lang si Jugi. Pwede naman talaga niyang gawin ang sinabi ni Patrick. Kaso lang, baka hindi maniwala si Christine. Lalo't matalinong babaeng iyon. Suyuin ko na lang siya. Sabi niya, si Patrick naman ang tumawa. Ang cheap naman kung ganoon lang. Lagyan mo ng thrill. Napaupo na lamang siya sa kanya swivel chair. Gamitin mo na lang ang mama mo. Diba? Sabi mo noon sa akin, maganda ang connection ng dalawa. Kaya pwede naman siguro yun. Mas lalo niyang hindi gawin ang bagay ni iyon. Ilang saglit ang lumipas ay bigla may kumatok. Pasok! Pumungad sa kanya ang babaeng naging dahilan kung bakit hindi na siya pinapasin ni Christine. Kumulo ang kanyang dugo. At may gana ka pa talagang pumunta dito? Galit niya sabi. Yumuko si Judy. Gusto ko lang mag-sorry sa aking kasalanan, Jugi. Hindi ko naman sinadya yun. Alam mo naman na mahal kita. Mas lalong nagalit si Jugi. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi nga kita mahal, Judy? Ang kulit mo rin, ano? Huwag mo nang ipilit pa ang sarili mo sa akin, Judy. Humanap ka na lamang ng ibang lalaki. Si Patrick na lamang ang mahalin mo. Agad namang umalma si Patrick. Lalo namang wag ako. Jugi, mahal kasi kita. I can't over with you. Paliwanag nito. Maganda ka naman, Judy. Hindi ko lang talaga kayang ibigay sa iyo ang pagmamahal na kaya mo ibigay sa akin. Kaya please lang, umalis ka na dito. Pagtataboy niya dito, pero biglang may pumasok sa kanyang isipan na sa tingin niya ay epektibo. Pero, gusto ko pa rin na mag-sorry ka kay Christine. Sa kanya ka may malaking kasalanan. Paliwanag niya. I would never do that. Reklamo nito. Tumayo si Jugi. And you will suit yourself in jail. Kakasuhan kita dahil sa ginawa mo. Kita naman niya ang takot sa mukha ni Judy. O siya, gagawin ko na. Lihim na napangiti si Jugi. Agad niyang hinila palabas si Judy para puntahan na nila ang bahay ni Christine. Kagagaling lamang ni Christine na maglalako ng mga puto. Mabuti na rin na naubos niyang ibenta ang lahat. May bisita ka. Imporma ng kanyang ina. Nangunot na naman ang kanyang noo. Ang kulit talaga ng lalaking yun. Singhal niya. Kinuha agad ng kanyang ina ang kanyang sisidlan. Pinunasan muna niya ang kanyang pawis, tsaka siya pumasok. Ang kapal din ng mukha mong magpakita dito. Singhal niya agad na makitang si Jugi ay komportabling nakaupo sa sofa nila. Christine, magpapaliwanag ako. At hihingi ng kapatawaran si Judy. Paliwanag ni Jugi. Nagtaasan lamang ang kanya mga kilay. Umalis na lang kayo. Ayaw kong makita kayo. Singhal niya ulit. Huwag ka na magbatigas dyan, Christine. Nandito na kami. Wala kang magagawa. Singhal din ito sa kanya. Nakita niyang tumayo si Judy. I don't know how to say sorry pero humihingi ako na sorry sa'yo. Kapag talaga demonyo, nahihirapan talaga sabihin ang salitang sorry. Giit niya. Tinignan niya si Judy. Tanggapin mo na lang. Hindi na rin manggugulo sa atin. Sabi naman ni Jugi. Talagang hindi. Kasi hindi ka rin naman pupunta ulit dito. Paliwanag niya na alam niyang hindi nito susundin. Pagbabawalan mo na ako? Tanong nito. Hindi niya pinansin si Jugi. Binalingan niya ng tingin si Judy. Kapag nangyari ulit ito, hindi ko papatawarin ang buong pagkatao at pati na ang buong mong pamilya. Grabe naman. Bulong ni Jugi na narinig naman niya. Umalis sa kayong dalawa dito. Pagtataboy na. Umuwi ka na, Judy. Kasalanan mo naman ang lahat, kaya umuwi ka na. Sabi ni Jugi. Nilapitan niya ito.
Ikaw, umalis ka din. Lihim na natawa si Christine sa ekspresyong pinakita ni Jugi sa kanya. Si Judy naman ay kumalipas na. Hindi pa rin ba tayo bate? Tanong nito sa kanya. Tumangutango si Christine. Pagod ako ngayon, Ju. Kung ayaw mong magalit pa ako ng todo, ay umalis ka na lang. Pagtataboy niya dito. Tinalikuran niya si Jugi kahit ayaw niya naman talaga itong umalis dahil gusto niya ang presensya nito. Malay ba niya sa kanyang sarili sa minutong iyon? Pumasok na lamang siya sa kanyang kwarto. Kinabukasan ay maagang nagising si Christine dahil sa biglang may kumakanta sa labas sa kanilang bahay. Napakunot agad ang kanyang noo dahil si Jugi ang naririnig niya. Nako, bakit pa yan ang kanyang kinanta? Giit niya. Mabilis siyang lumabas at hinarap ito. Tumi, hindi na niya natuloy ang sasabihin sana dahil pinigilan siya ng kanyang ina. Hayaan mo siya. Nag-e-effort ang binatang yan para lang makabawi sa'yo. Ayaw mo ba nun? Alam naman nating dalawa na mahal mo pa si Jugi. Paliwanag ng kanyang ina. Ayaw niyang makinig sa sinabi nito, pero totoo ang lahat ng iyon. Christine, sana nagustuhan mo ang kanta ko. Biglang pagsasalita ni Jugi. Maganda naman ang boses si Jugi. Noong sila pa, ay talagang parati siya nitong kinakantahan ng kung ano-ano. Pumasok ka na nga dito. Utos niyang magaspang ang boses. Ano ba, anak? Maging easy ka nga sa kanya? Inisasambit ng kanyang ina. Sino ba talaga sa aming dalawang anak mo? Tanong niya ditong naiinis din. Pumasok naman agad si Jugi. Nagmano ito sa kanyang ina. Ang aga mong magharana, Jugi. Hindi mo ba alam na gabi ang ginagawa? O di kaya naman ay hapon? Natatawang sabi niya. Napakamot naman ng ulo si Jugi. Naramdaman ni Christine ang daliri ng kanyang ina na kumurot sa kanyang tagiliran. Wala kasi akong alam sa ganito. Paliwanag naman ito. Pumasok ka na nga dito. Utos niya. Sinunod naman siya nito. Teka lang, may kukunin lang ako sa kotse. Pagbalik nito ay may dala na itong dalawang malalaking basket na puno ng gulay at prutas. Lumapit ang kanyang ina kay Jugi. May binulong ito sa kanya namang narinig. Nililigawan mo ba ulit ang maganda kong anak? Tanong nito. Madami talagang alam ang kanyang ina. Minsan naisip niya na ipatumba na lang kaya ito. Ma, naririnig ko pa rin kayong dalawa, sabi niya. Tara na nga sa kusina. Meron yatang reglang anak ko ngayon. Patuloy pa nito. Nagtawanan lamang ang dalawa. Hindi makapaniwala si Christine na mabilis lang mapatawad ng kanyang mga magulang ang ginawa ni Jugi sa kanya. Ito siya, nagdadalawang isip sa lahat ng mga pinapakita ni Jugi sa kanya. 3 araw na panay lamang na sinusuyo ni Jugi si Christine. Any update? Ayos ba? Sunod-sunod na tanong ni Patrick sa kanya. Napailing na lamang si Jugi. Sa lahat ng mga naisipan mong gagawin ko, ay wala talagang umuobra. So, suko ka na lang. Tanong ulit nito. Lumapit siya sa glass wall. Tinanaw niya ang mga building at mga bahay na sobrang maliliit na. Hindi ko magagawa yan. I want her back into my life. Nagpromise ako kay mama na si Christine lamang ang mamahalin ko. Paano naman kung hindi talaga kayo para sa isa't isa? Pinipilit mo lang ang sarili mo sa kanya dahil sa mama mo. Ang mga tanong na iyon ni Patrick ay nagpaisip sa kanya. Natahimik siya. Naniniwala ako sa sinisigaw ng puso ko, Patrick. Si Christine lamang ang para sa akin. Paliwanag naman niya. Kita niya ang pagkibit ng balikat ito sa kanya. Muli siyang bumalik sa kanyang swivel chair.
Mag-isip ka pa ng mga dahilan at mga paraan na maaari kong gawin para bumalik ang pagmamahal ni Christine sa akin. Utos siya dito. Tumawa naman na mahina si Patrick. Tumingin ito sa kanya na para bang isa siyang makasalanang tao. Actually, may naisip ako. Alam mo naman, di ba, kung ano ang naging rason ng paghihiwalay ninyo noon? Paninigurado nito. Tumango naman siya bilang sagot. Nagpatuloy sa pagsasalita si Patrick. Baka talaga ay ayaw niyang maulit ang nangyari sa kanya noon. She was devastated before, Ju. Lucky you now kasi pinayagang kanyang lumapit sa kanya. I think na-trauma siya noon. Napatulala na lamang si Jugi. Hindi niya naisip ang bagay na yun. Kaya nga siguro. Baka rin napipilitan lang talaga si Christy sa presensya ko. Sambit niya na lamang. Napahima siya sa kanyang noo. Ang gawin mo ngayon ay ang pahabain pa ang presensya mo. Iparamdam mo sa kanya na nagbago ka na. Hindi na ikaw ang dating red flag. Yung dating mapanakit na tao. Hindi na ikaw ang lalaki ng babae kahit may girlfriend na. Paliwanag pa nito. Tama na, Patrick. Ang sakit mo namang magsalita. Singhal niya dito. Gayunpaman ay totoo naman ang sinabi nito sa kanya. Walang tapon ang lahat ng iyon. Malaki naman na pinagbago ko ngayon, di ba? Hindi na ako kagaya noong dati. Di ba? Gusto niyang manigurado. Ngumisi si Patrick na parang nagdadalawang isip pa. Ikaw lang ang makakapagsabi niyan sa sarili mo. Pero masasabi ko naman na nagbago ka. Tumangu-tangu na lamang si Jugi. I will win her back. Nagulat si Christine sa mga natanggap niya ngayong araw. Alam niyang dahil yun kay Jugi. Ang dami na niyang naibigay sa atin. Saad ng kanyang tatay. Kitang-kita niya sa mga mukha ng mga ito ang kasiyahan. Siya naman ay hindi maipaliwanag ang kanyang naramdaman. Ikaw ba, anak? Ano ang nagustuhan mo dito? Tanong ng kanyang papa. Kunwari na lamang siyang pumili sa mga box. Wala pa eh. Makita lamang niyang masaya ang mga ito, ay masaya na rin si Christine. Ngayon, alam niyang ang lahat ng ito ay para sa kanya. Hindi naman niya maitatanggi na nasisiyahan siya sa mga binibigay ni Jugi. Nandito na si Jugi! Imporma ng kanyang ina. Agad na pumunta si Christine sa salas para salubungin niya ito. Nang makita niya na si Jugi, ay agad siya nitong tinignan. Nagustuhan mo ba? Tanong nito. Wala siyang hindi nagustuhan sa mga binigay nito sa kanya. Ngumiti siya ng napakalapad. Salamat pala sa mga binibigay mo. Sobrang ganda ng lahat. Pasasalamat niya. Hindi talaga ako ang nagbigay ng mga ito. Si Mama ang dahilan. Kapag kuwan ay biglang bumukas ang pintuan nila at pumungad sa kanya si Tita Julian. Tita! Masayang tawag niya dito. Agad niyang niyakap ito. Kamusta na pong kalagayan niyo? Ayos naman ako. Pinigay ko sa iyo ang lahat ng yan kasi ayaw kong ipamigay yan ni Jugi sa iba. Paliwanag nito. Natawa na mahina si Christine. Kayo talaga. Maraming salamat po. Sobrang naganda ng mga tao dito sa bahay. Akala ko pa naman hindi niyo magugustuhan. Wika nito. Umeksena ang kanyang mga magulang. Iniwan na lang din niya ang mga ito at hinila niya si Jugi sa labas ng kanilang bahay. Basta-basta ka na lang nangihila. Reklamo nito. Alam na alam mo talagang kahinaan ko, ano? Giit niya. Wala akong kinalaman dyan, no? Talaga si Mama ang nagkusa. Depensa naman niya dito. Kahit na, sabi niya dito. Anyways, gusto ko lang sabihin sa'yo ang sinabi ng mama mo sa akin. Umupo muna siya sa Carabao grass. Ha? Ano naman yun? Noong birthday niya, marami siya sinabi sa akin. Isa na doon ang pabor na gusto niyang gawin ko. Panimula niya. Tinignan niya si Jugi na may pagtataka sa ekspresyon ng muka.
Sabihin mo na. Ito na nga, singhal niya. Sinabi ng mama mo sa akin na ikaw lang ang dapat magiging asawa ko. Ikaw lang dapat ang mamahalin ko. Natigilan si Jugi, pero gusto niyang marinig kung ano man nasasabihin nito sa kanya. Napabuntong hininga naman si Jugi. Yan din kasi ang sinabi niya sa akin. She really is doing her best to ship us. Kaso lang, parang imposibleng mangyari yun. Kasi hindi mo naman ako mahal. Kinatitigan niya si Jugi. May sinabi pa akong ganoon? Nalaki ang mga mata nito. Ano ang... Teka, ibig mo sabihin na mahal mo ko? Wala rin ako sinabi na ganoon. Tugon niya naman na natatawa. Ang gulo mo ah. Sambit nito. Sa ating dalawa, ikaw ang mas magulo. Bigla ka nalang sumusulpot ulit sa buhay ko. Alam mo bang nakalimutan na kita? Alam mo bang ayaw ko na muli ka makita? Pero bigla mo na lamang ginulo ang buhay ko. Paliwanag niya. I'm so sorry, Christine. Mahal naman kasi kita. Marami akong pagkakasala sa'yo. Kaya ngayon ay bumabawi ako. Gusto kong bumalik tayo sa dati na sobrang saya lamang natin. Paliwanag dito. Pero hindi na natin mababalik pa ang lahat, Chu. Ang dami nang nangyari. Sa totoo lang, mahal pa kita, Chu. Simula noong sumulpot ka ulit sa buhay ko, ay na-realize ko na hindi naman pala ako tapos magmahal sa'yo. Paliwanag din niya. Kaya kong patunayan sa'yo na nagbago na ako, Christine. Mahinahon ang boses ito. Ngumiti si Christine. Napatunayan mo na yun sa akin, Chu. Talaga? Hindi makapaniwalang tanong nito. Tumango naman si Christine. Kaso lang, natatakot akong mahalin ka ulit. Natatakot ako na kapag nagtiwala ako ay sasaktan mo ulit ako. Nahinto siya. Naramdaman niya ang paghawak ni Jugi sa kanyang kamay. Alam ko yun, Christine. Please give me another chance. Just let me do it. Punong-puno ng pagsumamo ang boses ito. Matagal siyang nakapagsalita. Mula sa kaibuturan ng kanyang isip ay naalala niya ang unang beses na niligawan siya ni Jugi. Napangiti na lamang siya. Ipangako mo lang sa akin na sa oras sa sasaktan mo ko ulit ay bibigyan mo ko ng maraming pera. Kapag nasaktan mo ako, at least nakapag-ibang bansa na ako. Paliwanag niya. Talaga? Yes! Tumayo na si Jugi. Hinila siya nito para makatayo na rin. Nang makatayo siya ay hinawakan nito ang dalawa niyang kamay. I will never let this chance be wasted, Christine. Isang pangako ko yan sa'yo. Pangako nito. Ngumiti na lamang siya bilang sagot. Hanggang sa namalayan niyang unti-unti nang lumapit ang mukha ni Jugi. Sa loob ng 5 taon, ito na naman ang muling paghalik dito sa kanya. Teka lang, pigil niya dito. Bakit? Natatawang sabi ni Jugi. Hindi pa ako nakapag-toothbrush. Paliwanag niya. Pero walang pasabi ay hinalikan siya ni Jugi. Naipikit na lamang niya ang kanyang mga mata. Nakapag-toothbrush ka naman pala. Masayang sambit ni Jugi. Pabiro na lamang niyang hinampas ang braso ni Jugi. Pasok na nga lang tayo. Alam niyang sa puntong yon ay magkakaroon ng panibagong ikot ang kanyang buhay. 1 linggo na ang nakalipas ay walang ibang hiniling si Jugi na hindi na hihinto ang kasiyahan nilang dalawa ni Christine. Sa loob ng 1 linggo ay may nangyari din sa kanilang dalawa. Ginugol niya ang bawat araw para mas maiparamdam niya kay Christine na talagang seryoso siya. Hindi pa ba tayo uuwi? Tanong nito sa kanya. Ngumiti siya kay Christine. Mamaya na siguro. Baka kasi kailangan ka na rin ng mama mo. Paliwanag naman ito. Hinaplos si Jugi ang buhok ni Christine. Ngunit nagulat siya na biglang tumunog ang kanyang cellphone
agad niya itong kinuha. "Sino yan?" tanong ni Christine. Biglang kinabahan si Jugi. Napatayo siya at ganoon na rin si Christine na hinawakan ng kanyang kamay para pakalmahin siya. Ano? Hindi makapaniwalang tanong niya nang malaman ang binalita ng private nurse ng kanyang ina. Parang nawala sa kanyang katawan ang buong kasiyahan. Agad siyang napaluhod sa buhangin. "Ju, bakit? Anong balita? Sabihin mo sa akin." Napahagulhol na lamang si Jugi. Si Mama. Wala na si Mama. Bakit ngayon pa na sobrang saya na natin, Christine? Bakit ngayon pa na kailangan niya malaman na nagkabalikan na tayong dalawa? Hinawakan ni Christine ang kanyang magkabilaang pisngi. "Tara na, pupuntahan na natin ang mama mo." Pinatayo siya nito agad. Kita naman niya ang pagtulo ng mga luha ni Jugi. "Magiging maayos din ang lahat, Ju. Hindi naman kasi natin hawak ang buhay." Nakikiramay ako. Mahinahon ang boses ito. Hindi makapaniwala si Christine na mawawala na ang mama ni Jugi nang nasa malayo sila. Damang-dama niya ang sobrang kalungkutan nito. "Ju, iiyak mo lang ang lahat. Nandito lang ako," wika niya. Na mabuksan na nila ang pintuan ay dumiretso sila sa kwarto ng mama nito. Kitang-kita ni Christine ang wala ng buhay na katawan ng mama nito. Ma. Umiiyak na sambit ni Jugi. Hindi na nakayanan ni Christine ang kanyang pagpipigil at kahit anong punas niya ay talagang tumutulo pa rin ito. "Ju," banggit niya sa pangalan nito. Wala na ang mama ko. Malungkot nitong sabi. Niyakap na lamang ni Christine si Jugi at hinayaan nila ang mga sarili na umiyak. 1 buwan na ang lumipas ay tanggap na ni Jugi ang pagkawala ng kanyang ina. Ngayon nag-focus lamang siya kay Christine, ang babaeng dapat napapakasalan niya dahil yun ang kagustuhan ng kanyang ina. Chris, May sasabihin pala ako sa'yo. Panimula ni Jugi. "Ano naman yun?" Paano kung isang araw ay mawala ako sa mundo? Iiyak ka ba? Tanong niya. "Ha? Bakit mo naman natanong ang ganyang bagay? May sakit ka na ba?" Natawa na lamang siya. Malay ba niya kung bakit pa niya naitanong yun? Bigla rin kasi niyang naalala ang kanyang ina. "Pero, iiyak ako, Ju. Ganyan naman dapat. Kasi nagkaroon tayo ng ugnayan sa isa't isa." Paliwanag nito. Hinawakan na lamang niya ang kamay nito. Sa likuran sila ng kanyang kotse habang nakatanaw sa mga bituin. Nasa dating tagpuan sila. "Mag-iba na nga lang tayo na topic?" Pagsasalita pa nito. Wait, muntik ko na makalimutan. Agad naman siyang tumayo para kunin sa loob ng sasakyan ang binigay ng kanyang ina. Na makuha niya yun ay agad siyang bumalik. Maibibigay ako sa'yo. Sabi ni Mama sa akin, kapag sigurado na ako sa isang babaeng pakakasalan ko, ay ibibigay ko ito sa kanya. Matamis na mangumiti si Christine. "So, ako ang babaeng yon?" Tumango si Jugi bilang sagot. Siguradong sigurado na kasi ako sa'yo, Chris. Walang urungan. Handa na ako. Tumingin naman si Christine sa hawak niyang rectangle na box. "Ano ba yan?" tanong nito. Binigay niya agad dito ang box. Binuksan ni Christine ang box at nanlaki ang mata nito sa nakita. "Ang ganda naman ito," sabi nito. Alam mo ba na kasama ako noong binili ni Mama yan sa Paris? Talagang ikaw ang parating bukhang bibig niya doon. Kaya ayan, isang napakamahal na necklace. "Ang sweet mo naman, tita." Bumalik si Christine sa kalangitan habang sinabi iyon. "Pero,
Bakit ngayon mo lang ito binigay sa akin? Ngayon ka lang ba sigurado sa akin? Dahil sa sinabi ni Christine ay napakamutan naman siya ng kanyang ulo. Hindi Matagal na ako sigurado sa'yo. Ngayon ko lang talaga yung binigay sa'yo. Kasi, hindi na niya tinuloy ang kanyang sasabihin. Mula sa kanyang bulsa ay kinuha niya ang isang maliit na box. Kasi, ano? Nagtataka nitong tanong. Ngayon ko lang binigay yan. Kasi kasabay ng pagpopropose ko sa'yo. Paliwanag niya. Hindi ito nakapagsalita. Christine Joy Abelo, will you be my wife forever? Tanong niya dito habang nakaluhod siya sa harapan nito. Napatakip ng bibig si Christine. Oh gosh! Ano ba dapat ang sasabihin ko? Napangisi siya. Just say yes. Ngunit saglit ay biglang tumulo ang luha ni Christine. Oo, Chu. I will be your wife forever. Masayang sabi nito nang napakalakas. Masaya niyang isinuot dito ang biniling singsing. Nang matapos ay agad niyang dinamba ng yakap si Christine. My wife! Sigaw ni Chugi. Ako lang dapat ha? Tumawa si Christine. Kapag kuwan ay hinalikan niya agad si Christine na walang pasabi. Nang matapos ang kanilang paghahalikan ay nagsalita ito. Kaya pala nitong nakaraang araw ay panay ang hawak mo sa kamay ko at lalo pa sa daliri ko. Sambit nito. Napansin mo pala yun? Natatawa niyang tanong. Nagtawanan silang dalawa. Muli silang humiga. Sobrang saya ko, Chu. Kasi noon pa mang bata ako, ay talagang ayaw kong maging matandang dalaga. Simula din noong naghiwalay tayo, ay natatakot talaga ako na baka mamatay din akong walang mga anak. Ayaw ko pa naman ng ganoon, paliwanag nito. Tinawanan lamang niya si Christine. Kaya tama nga si Mama na tayong dalawa talaga ang tinadhana sa isa't isa. She is the human cup at all. Sinabihan kanyang dapat ako lang ang asawahin mo at sinabihan naman niya ako noon. Nagbiro din siya sa akin na mumultuhin niya ako kapag hindi ako ang napangasawa mo. Paliwanag nito. Tumawa siya na mahina. Pero salamat, Chris. Kung hindi mo ako binigyan ng second chance, ay hindi ito mangyayari. Ang totoo niyan, kung hindi ka nagbago, ay hindi ito mangyayari. Tumango naman si Chugi dahil isa yun sa kanyang naiisip. Dapat natin pasalamatan ang isa't isa. Sabi niya. Hinalikan siya kapag kuwan ni Christine sa lapi. May sasabihin din pala ako sa'yo. Huwag naman yung ikaka-nervous ko Reklamo niya. Pabiro siyang hinampas si Christine. Buntis ako, Ju. May anak na tayo. Masaya nitong sambit. Dahil sa sinabi nito ay agad siyang tumayo ulit. Hinila siya nito para makatayo din. Talaga bang buntis ka? Panigurado niya. Hinawakan pa niya ang tiyan ni Christine. Tumango ito at nagsalita. Ayaw mo ba? Magagalit ka ba sa akin? Agad niyang hinawakan ang magkabila ang pisngi nito. No. Gusto ko ang magkaroon tayo ng anak, Chris. Sobrang saya ko ngayon. Wika niya. Hinalikan niya ulit si Christine. Bakit ngayon mo lang ito sinabi sa akin? Tanong naman niya. Natatakot ako na baka hindi mo gusto ang magkaroon ng anak. Depensa naman ito. Natawa na lamang siya. I am so sorry that you feel that way. Niyakap niya ulit si Christine hanggang sa hinilang niya ito. Night swimming tayo? Saan niya? Tumango ito sa kanya. Hinilan na agad niya si Christine na makababa na ito sa likuran ng kotse. Nang nasa dagat na sila, ay diretso na silang sumisid. Alam kong masaya ang mama mo na natupad mo ang sinabi niya sa ating dalawa. Pagsasalita ni Christine,
Magkahawak silang dalawa ng kamay. Sayang lang talaga na hindi niya tayo makita maikasal at hindi niya makita ang apo niya. Sabi naman niya, masaya ngayon si tita sa langit sa mga nangyayari sa atin. Paliwanag naman nito agad. Muli niyang hinalikan si Christine. Pagkatapos niyang gawin yon ay muli silang nag-enjoy sa night swimming habang ang buwan at bituin ay maliwanag sa kanilang ibabaw. Kinabukasan ay masaya si Christine. Ma, pa, mga kapatid, may sasabihin ako sa inyong lahat, sabi niya. Nasa kusina silang lahat. Sakto din na dumating si Chugi at masabi na nila ang magandang balita. Bakit parang ang saya ninyong dalawa? Tanong naman ng kanyang ina. Sasabihin nga namin ngayon. Depensa naman niya. Tumingin siya kay Chugi. Tumango ito sa kanya bilang hudyat na siya ang magsasabi sa mga ito. I will be married soon, sabi niyang naka-English pa. Dahil sa kanya sinabi ay nagsigawan ang lahat. Congrats ate! Congrats anak! At hindi lang yun, natahimik naman ang mga ito. Buntis ako, imporma niya. Lumapit sa kanya ang ina at niyakap siya na mahigpit. At dahil dyan, ay magbabakasyon tayong lahat sa Boracay. Pagsasalita naman ni Chugi. Ang daming magandang balita! Masayang sambit ng kanyang itay. Wait, may sasabihin din ako sa inyo. Lahat naman sila ay napatingin sa kanilang bunso. Natanggap na ako sa scholar! Masaya nitong sabi. Agad na lumapit si Christine at niyakap niya ang kanyang kapatid. May sasabihin din ako. Ang mama naman niya ang nagsalita. Buntis din ako! Tumawa ng malakas silang lahat. Alam naman nilang hindi na kaya nitong magbuntis pa. Nang matapos ang kanilang kasiyahan, ay nagsimula na rin silang kumain. Kailan naman ang kasal ninyong dalawa? Tanong ng kanyang itay. Nagtinginan silang dalawa ni Christine. Si Chugi ang sumagot. Sa susunod po na buwan, imporma nito. Ngumisi ang kanyang itay. Wala akong tutos sa kasal ninyong dalawa. Maging ako rin. Sabi pa ng kanyang ina. Ngumiti lamang si Christine kay Chugi dahil sa wakas ay wala silang naging problema sa kanilang plano. Hindi pa ako sinasabi sa inyo eh. Muling pagsasalita ni Christine. Mismo si Chugi ay nagtaka. Tumikim siya at ngumisi. Triplets ang anak namin. Hinawakan niya ang kamay ni Chugi. Talaga? Hindi makapaniwalang sabi nito. Excited na ako! Sabi naman ng kanyang kapatid. Sa puntong yun, wala nang masasarap pa sa isang pamilya na sabay-sabay na kumakain sa hapagkainan habang maraming blessings na natatanggap. May isa pa talaga ako sasabihin. Natigilan naman si Christine na magsalita si Chugi. Ako na ang bahala sa business nyo sa puto. Malakas na tumili ang mama ni Christine. Siya naman ay ngumiti ng malapad habang nakahawak pa rin ang kamay kay Chugi. Maraming salamat, Han. Sabi niya dito. Humalik sa kanya si Chugi. Kasiyahan lamang ang namayani sa kanyang buong katawan. Wala na siyang hiniling pa, kundi ang lahat lamang na iyon. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!